Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Mr. Pogs Wildy James Almeida. Beloved only the son po ng aming beloved Nulo Pastor, beloved Sam Pastor. Amen. Sa papuring awit, pagdadakila sa mga parimpalan ng ating pinamahal Peso Kristo. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng salita ng ating pinakamahal Panginoon. At ito po dadalhin ng aming beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Idalangin po natin ang kanyang mga buhay na salita. Mga minamahal, gabayan po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Kapuri-puri, O Diyos, ang iyong marilag na pangalan, mahal na Panginoong Susugan. Ikaw, O Diyos, ang aming patuloy na sasambahin. Luluwalhatiin, O Diyos, sa aming mga buhay. Amang banal, sa mga sandaling ito, O Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. O Diyos, muli kaming dumadalangin naman banal. Mahal na Panginoon, O Diyos, gabayan mo po kami sa iyong salita na aming pag-aaralan. O Diyos, sa ganang akin wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, samahan po ninyo ko, amang banal, O God. Linisin mo ang aming mga puso, dakilang Diyos. At nawa, mahal na Panginoon, mga salita, O Diyos, yung langisan at pagpalain, mahal na Panginoon, O Diyos, halulibok sa ng pangunawa ng aming mga kababayan, mahal na Panginoon, O Diyos, kahalagahan ng kaligtasan, pagkalubos sa aming mga puso, O God, Lord, in the mighty name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Mga minamahal, pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakila at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Mga minamahal, and I give double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy namin inaalaala mo yung mahal ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeida. Amen. Hallelujah. At ganun din po mga kapatid ko sa lahat po ng ating mga kamanggagawa sa ubasan ng dakilang Diyos, mga minamahal Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa labas ng ating bansa mga kapatid. Amen. Samahan po ninyo kami. May mahal sa ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga salita ng dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga unang talata sa Luke chapter 15, verse 7, verse 4 up to 7, mga minamahal. Sabi po ng King James Version, "What man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it?" Verse 5, "And when he had found it, he laid it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbor, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost." Verse 7, "I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just persons, which need no repentance." Sa Tagalog po mga kapatid, basahin natin. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 4 hanggang 7. "Aling tao sa inyo na kung mayroong isang daang tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan? Sapagkat nasumpungan niya ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, Makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala." 7 po, "Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na lalong matutuwid na hindi na kailangang magsipagsisi." Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal ko. At mga kapatid, ang title po natin, mga minamahal, ay God is looking for you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is looking for you. Hinahanap ka ng Diyos. Hinahanap ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan ang ating title, mga kapatid. Ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay nagsalita po sa mga talatang ito na ating binasa. Dito po'y inilalarawan ng puso at damdamin po ng ating dakilang Diyos sa tao, mga kapatid. Iniibig po ng dakilang Diyos ang tao.
Amen. Praise the Lord. Kinamumuhian ng ating dakilang Diyos yung kasalanan na nasa tao. Yes, amen. Pero yung taong nagkakasala, minamahal niya yan. Iniibig niya yan. Bakit? Sapagkat ang halaga ng tao sa dakilang Diyos ay katumbas po ng kanyang buhay. Amen. Mga minamahal, kanyang binayaran yan, mga kapatid ko, sa krus ng Kalbaryo. Oh, kaya sabi sa ating mga talatang nabasa, sa 100 sheep, mawawala pong isa, mga minamahal, iiwan niya yung 99 at hahanapin niya yung nag-iisang nawawala, mga kapatid ko. At yun po ang layunin ng dakilang Diyos kung bakit binigay niya yung buhay niya sa krus. Amen. Sabi nga ng Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Amen. Mga kapatid, tingnan niyo sa Tagalog, beloved. Dito po, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. Ang anak ng tao, mga mahal, ang ating mahal na Kristo ay naparito sa lupang ito para hanapin at iligtas ang mga nawala. Praise the Lord. Mga minamahal. So, isa ka sa hinahanap ng dakilang Diyos. Mga kapatid. At yan po ang dahilan kung bakit mayroon pong Jesus Miracle Hour sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Mga kapatid. Amen. Inihahatid po sa inyo ang purong-purong salita ng dakilang Diyos. Nananawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga tao through this church, mga minamahal. Yan po ang ating trabaho, mga kapatid. Kaya mga minamahal, bakit tayo hinahanap ng dakilang Diyos? Bakit hinahanap ng mahal na Panginoon, mga mahal, yung mga nagkakasala, mga kapatid? Oh, sabi ng Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30, ang layunin po ng dakilang Diyos, bakit hinahanap niya tayo ay para bigyan tayo ng kapahingahan. Amen. Para tayo po'y pagpahingahin, mga minamahal, sa ating mga pagal na kaluluwa. Amen. Ang sabi ng talatang ito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Praise the Lord. Take my yoke upon you, and learn of me. For I am meek and lowly in heart." Glory to God. "And ye shall find rest into your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakabuti. Napakabait ng dakilang Diyos. Tingnan natin, mga kapatid, sa Tagalog muna tayo. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Masipag parito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangigibatang lubha, at kayo'y aking papapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapakumbabang puso, at masusupungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. 30 po, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Praise Mga the Lord. kapatid. Amen. Alam ng dakilang Diyos yung kalagayan natin ngayon eh. Alam niya, mga minamahal, kung ano po yung ating sitwasyon ngayon, mga kapatid. Bakit sinabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, magsiparita kayo sa akin, kayo nangapapagal at nangabibigat ang lubha, mga kapatid? Alam niyo kasi, madalas po sa tao, mga minamahal, napakabigat na nga po ng problema ang dinadala. Napakabigat po ng kinikimkim, mga minamahal ko, sa puso, sa buhay, ano po. Ayaw pa rin lumapit sa dakilang Diyos. Ayaw pa rin, mga minamahal, na magpatulong sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, hindi siya yan eh. Hindi tao yan eh. Kundi ang dyablo po ang umuudyok sa tao para hindi po lumapit ang tao sa dakilang Diyos. Sapagkat gusto po ng dyablo na manatili kang naghihirap, manatili ka sa iyong karamdaman na bunga ng kasalanan, manatili kang, mga minamahal ko, sa hikahos ang buhay, mga kapatid. Manatili ka sa mabibigat na problema. Mga mahal, yan ang gusto ng dyablo. Gusto ng dyablo, pahirapan ka. Pero mga minamahal, ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay hinahanap ka eh. Yung sabi ng talata nating nauna eh. Mga minamahal. God is looking for you. Amen. Para tayo po, mga minamahal, ay bigyang kapahingahan, mga kapatid ko. Praise the Lord. Kaya yan po ang layunin po, sinasabi ko sa inyo, ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, akayin ng dakilang Diyos, akayin ang mga tao sa dakilang Diyos, ng church na ito, mga minamahal, sa pangunan natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen.
hanguin po yung mga nahuhulog sa kasalanan, mga kapatid. Tutulungan kayong makalaya sa kamay ni Satan. Amen. Yung pagiging alipin natin ng kasalanan, mga minamahal ko. Yan po, mga kapatid, ang layunin. Amen. Kung bakit, mga minamahal, wala naman pong bayad, mga kapatid ko. Wala namang kita. Hindi naman kumikita. Wala namang sweldo. Amen. Mga kapatid. Pero sinisikap po, mga mahal ng ating church, mga kapatid, gabi-gabi ay dalhin sa inyo Praise the ang Lord. mabuting Amen. balita, Thank mga you, Lord. minamahal. Amen. Para nang sa ganun, mga kapatid, yung naranasan po namin na kagalakan, kalayaan, mga minamahal, na ngayon ay matutulog kang katulad ng sanggol. Mga kapatid, napakahimbing natulog. Mga minamahal ko. Dati-rati, magugulo ang aming buhay. Dati, mga minamahal na ko po, kami po'y perwisyo ng lipunan. Pero ngayon po, nasumpungan namin si Kristo, ang mahal na Panginoon. Ayaw po namin, mga minamahal, na manatiling kami lang ang nakakaranas nito. Amen. Kaya, mga kapatid ko, more or less 40 years, mga minamahal, na ginagawa ang mga kapatid, nangangaral. Kung sino man ang sasampalataya, mga minamahal, sa Word of God na pinapangaral ng Jesus Miracle Crusade, maliligtas. Praise the Lord. Amen. Kung sinong hindi sasampalataya sa Word of God, pure Word of God from the Bible, may mahal, mapapahamak po, mga kapatid. Kaya, kung nasusumpungan ka ng dakilang Diyos, mga minamahal, at tinatawag ka ng dakilang Diyos maglingkod sa Kanya sa pamamagitan po ng gawaing ito, huwag kang magtatago. Amen. Huwag kang maglilihim sa mahal na Panginoon. Dapat transparent tayo sa dakilang Diyos. Dapat, mga minamahal, yung sabihin mong, Lord, I am a sinner. Ako po'y nagkasala. Ako po'y nawalay sa iyong presensya. Mahal na Panginoon, ayokong lumayo sa iyo. Ayokong magkasala. Hallelujah. Yes, Lord. So, wag nating itago yun, mga minamahal. Bubulungan ka ng kaaway. Huwag ka magsisi. Mahaba pang panahon. Mahaba pang taon. Malakas ka pa. Mga minamahal. Malusog ka pa. Bata ka pa. Marami ka pang mararanasan na layaw ng mundo. Huwag muna. Mga minamahal. Ganyan ang bulong ng kaaway, mga kapatid. Pero sinong nakakaalam ng bukas? Anong mangyayari bukas? Alam ba natin? Walang nakakaalam. Amen. Wala pong nakakaalam, mahal. Kaya, mga kapatid, kapag tinatawag ka ng dakilang Diyos, ngayon ka magdesisyon. Praise the Lord. Mga minamahal, ngayon. Huwag tayo magtatago dahil wala namang mapagtataguan eh. Amen. Huwag kang magtago, mga minamahal, dahil hindi naman tayo makakatago sa mahal na Panginoon eh. Amen. Amen. Hebreo chapter 4, verse 13, mga minamahal, tingnan nyo. Tagalog. Dito po, Hebreo 4:13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Amen. Lahat ng bagay ay hubad, lahat ay hayag, mga minamahal, sa dakilang Diyos na ating pagsusulitan. Amen. So, nananawagan ng dakilang Diyos na paglingkuran natin siya. Alam nyo, mga mahal, hindi para pahirapan tayo. Praise the Lord. Hindi para pahirapan ka, hindi para parusahan ka, kundi bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amen. Mga mahal. Anong sinasabi, mga kapatid ko, ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 9, mga kapatid? Sabi ng talatang ito, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Napakaganda ng talatang Amen. ito. Praise the Lord. Tingnan nyo. Dito po, unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 9. Sapagkat tayo hindi tinilagaan ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi ka hinahanap para parusahan. Praise the Lord. Amen. Hindi ka po hinahanap para pahirapan, mga minamahal. Kundi sabi rito, nagtalaga ang dakilang Diyos. Nag-appoint ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Pagka nakita kanya, mga kapatid, ano ang kanyang ibibigay? Hindi po galit niya. Amen. Hindi yung galit niya, mga minamahal ko. Sapagkat alam ng dakilang Diyos, mga kapatid, na ang tao po ay talagang ayaw magkasala eh. Hindi mo kasalanan, kaibigan, kapatid, mga minamahal, na isinilang kang makasalanan eh. Mga minamahal, ang may kasalanan dyan, mga kapatid ko, ay ang dyablo ang gumagawa niyan. At sapagkat nawalay tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid, nawalay tayo sa Word of God. Kaya sabi ng Bible, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pagdating sa iyo, mga minamahal ng Word of God, ng paanyaya, ng invitation, ang sabi ng Hebreo chapter 3, verse 15, While it is said,
Sabi rito, today, today, not tomorrow. Tomorrow is not yours. Today, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation. Ay, mahal. Tingnan nyo. Dito po, Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pagmumungkahi. Amen. Tingnan nyo, mga mahal. Kung marinig nyo ang kanyang salita ngayon, ang kanyang tinig, mga mahal, huwag daw papagmatigasin ang puso, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, mas maiging magsiguro tayo sa buhay natin. Yes, amen. Kung mayroong mga insurance, life insurance dito sa lupa, mga kapatid ko, para na sa ganun, pag namatay, mga minamahal, ay mayroong pong tatanggapin mula sa SSS, GSIS, Pag-ibig, mga minamahal, life insurance, mga kapatid ko. Magandang life insurance, mga minamahal, dito lang sa lupa, mga kapatid. Pero ang pag-uusapan natin, mga minamahal, yung kabilang buhay, yung langit ba o impyerno, mga kapatid. Para ma-insure tayo, mga minamahal, para meron tayong insurance, mga kapatid, sa kabilang buhay, yan po'y sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Yung pong tanggapin mo yung kanyang paanyaya. Huwag nating paglaruan, mga minamahal, ang kasalanan. Are you toying with temptation? Nakikipaglaro ba tayo sa kasalanan, mga minamahal? Kapag nakikipaglaro tayo sa kasalanan, you are living dangerous, mga kapatid. Kung namumuhay tayo sa kasalanan, nasa panganib po ang buhay mo. Sapagkat sabi ng Romans chapter 6 verse 23, mga minamahal, death is the wages of sin. Kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan. Kaya ang mga minamahal, nag-iimbita ang dakilang Diyos eh. Kaya ganun na lamang po, mga kapatid, isinulat sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung ano po ang damdamin ng dakilang Diyos sa tao. Ang isang kaluluwa, mga minamahal, napakahalaga eh. Amen. Napakahalaga niyan sa mahal na Panginoon. Amen. Imagine, iiwanan niya yung 99. Mga minamahal. Iiwanan niya, hahanapin niya yung isang nawala, mga kapatid ko. Ganyan kahalaga ang bawat sa atin, sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. At God hates sin. Amen. Ayun, mahal. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya ka nga niya hinahanap eh. Para hugasan. Praise the Lord. Amen. Para linisin, mga mahal. Para patawarin ng mahal na Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya alam nyo ang panawagan ng dakilang Diyos ngayon, mga mahal, sa ating panahon, nag-iimbita ang dakilang Diyos natin, mga kapatid, at mas mabuti ang Diyos natin ngayon kaysa panahon ni Noah. Mga minamahal, sa panahon po ni Noah, mga kapatid, ay minsan lang nangaral si Noah, mga kapatid ko, 120 years, 150 years, 120 years, mga kapatid, ang pangangaral. Puro salvation yan, mga kapatid ko, puro paanyaya. Pumasok na kayo sa arka. Ang buong mundo ay hugugunawin ng dakilang Diyos sa pamamagitan ng baha. Wala pong naniwala eh, mga minamahal. Walang naniwala, walang nagpaunlak sa paanyaya ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Mga mahal, hanggang sa ang pamilya lang niya, mga kapatid ko, ang pumasok sa arka. Ngayon, mga mahal, nangapahamak po ang buong mundo, mga kapatid. Ang mga nasave po, yung mga nasa arka, mga minamahal, mas mabait ang dakilang Diyos sa atin ngayon. Mas mabuti siya ngayon. Amen. Amen. Bakit po? May mga pamamaraan po ang dakilang Diyos sa panahon natin, sa kanyang panawagan sa tao. Karamdaman, mabibigat na problema, mga mahal. Minsan, ang mga yan, mga kapatid, pinapahintulot muna ng dakilang Diyos yan, na dumating po sa buhay natin. Yung magulo ang buhay mo, wala kang kapayapaan, depressed, mga minamahal. Pinapahintulot yan. Para nang sa ganun, mapilitin kang lumapit sa Kanya. Mga minamahal ko. Yung alam niya, mga minamahal, na hindi mo na kaya yung iyong dala-dala, pabibigatan niya ng pabibigatan, mga minamahal, yung dala mo. Hanggang sa mangalay ka na, mga kapatid ko, sa pasan-pasan mong problema at kahirapan. Dadagdagan pa niya yan, mga minamahal. Yung pala, mga minamahal, plano ng dakilang Diyos, mga kapatid. Bakit? Hanggang sa sumuko ka. Hanggang sa alam niya na hindi mo na kaya, wala ka nang matatakbuhan, wala ka nang malalapitan para tumulong sa'yo. At saka siya lalapit sa'yo. Ganyan pala ang mahal na Panginoon natin. Amen. Mga minamahal. Kaya nga sabi niya come unto me, sabi niya. Sa mga talatang ating nabasa kanina, Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden,
I will give you rest. So, God wants to bless you. God wants to heal you, mga mahal. Para pagalingin ka, hindi lang sa physical, kundi pagalingin, mga mahal, ang iyong kabuhayan. Pagpapalain ka ng dakilang Diyos, ibabangon ka niya, mga minamahal mula sa iyong pagkakalugmok, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan ang mahal ng Panginoon. Kaya mga mahal, meron pong hinihiling lang ang dakilang Diyos sa atin para pagalingin niya, mga mahal, yung mga sakit ng ating pong buong sambahayan mula sa physical hanggang sa ating kabuhayan, mga mahal, hanggang sa negosyo. Ano sabi doon? Exodus chapter 15 verse 26 at Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Sabi ng talatang ito, Exodus 15:26, mga minamahal, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Ano pa sinasabi ng English, mga mahal, bago natin basahin lahat sa Tagalog yan? Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2, sabi ng Bible, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings, plural, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, Praise the Lord. if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ano mga minamahal ang ano mga kapatid ko ang hinihingi ng dakilang Diyos dito? Para yung pagpapala, mga kapatid, ibuhos sa atin. Pagsunod, ay mahal. Pagtalima sa ating mahal na Panginoon. Amen. No? If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments. May mahal. Tingnan niyo sa Tagalog po. Dito po, Exodo, Kapitulo 15, versikulo 26. At sinasabi, kung inyong didinggin ang buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Praise the Lord. Dito po, Deuteronomy, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 2. At mangyari kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. 2 po, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Darating sa iyo ito, aabot sa iyo, sabi ng Tagalog, di po ba? Sa English, maganda. Oy, mahal, maganda sa English, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi sa verse 2, all these blessings shall come on thee and overtake thee. Amen. Ano yun? Overtake thee. Mga mahal, aapaw ang pagpapala. Praise the Lord. Amen. Mga mahal, aapaw ang pagpapala. Lalampasan ka pa ng pagpapala, mga minamahal. Ibig sabihin nun, higit pa sa inaasahan mo. Mga mahal, handang ibigay ng dakilang Diyos sa iyo yan. Amen. Pagkapalang yan. Sumunod lang tayo sa Kanya, mga minamahal. Maglingkod lang tayo sa Kanya, mga kapatid. May katapatan. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakaganda. Napakasarap pag-aralan ng salita ng Diyos, mga minamahal ko. Lahat ito, mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Maniwala ka lang. Amen. Mga mahal, manampalataya ka lang. Hallelujah. Mga mahal, kaya after po ng healing natin, after pong malutas ng problema natin, huwag ka nang aalis sa Kanya. Amen. Mga mahal, magpatuloy ka sa paglilingkod, mga kapatid ko. Bakit? Pastor God. May kaligtasan ka na. Amen. Ang langit, mga mahal, naghihintay sa iyo. Praise the Lord. Amen. Patunay, mga minamahal, na may langit ka. Mga kapatid, may kaligtasan ka. Yung panalangin tinutugon ng dakilang Diyos. Nagbago ang buhay, mga minamahal. Ha? Grabe ang pagkapala, mga kapatid ko. Grabe ang kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, sa puso't isipan. So wala na po tayong oras, mga minamahal ko, at tayo po'y dadako na sa ating magandang awitin. Mga minamahal, mahal ka ng Diyos. Amen. Lord. Amen. Praise God. At habang ating
napapakinggan, mga minamahal, inaanyayahan natin sa ating mga ngayon lamang nakapanood, mga kapatid, ng ating pong programang ito, mga kapatid ko, maglingkod tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Tanggapin natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Narito ang magandang awitin. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga't tanghalit gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. Mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga minamahal, buhay niya ang kanyang binayad sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, para ipadamas sa iyo, sa akin, na mahal tayo ng dakilang Diyos. Mga minamahal kayo, mga kapatid, challenge po natin ang ating mga baguhan. Mga minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. May 4 na susi po ang kaligtasan, mga minamahal. Iyan po yung nakapaloob, mga kapatid, sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, talatang 38. Una, mga minamahal, ay pananampalataya, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Manampalataya ka, mga minamahal, sa iyo yan, mga pangako ng dakilang Diyos. Pangalawa po ay pagsisisi, godly repentance, mga kapatid. Pagtalikod sa kasalanan, magdesisyon tayo, mga minamahal, talikuran ng kasalanan, harapin ang bagong buhay, mga minamahal, sa buhay, mga minamahal ko, sa piling ng dakilang Diyos. Pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, mga minamahal, para mapatawad ang kasalanan natin. Sabi ng Gawa 2:38, mangagsising bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, sa kapagpapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyong kaloob ng Espiritu Santo. Pang-apat po, dakilang Diyos ang gagawa ng mga minamahal, Espiritu Santo, mga kapatid, baptism of the Holy Spirit. Kaya minamahal, sundin niyo po ako sa aking panalangin sa ating mga baguhan. Mga minamahal ko, ating pong mga minamahal, ito ng ating puso sa dakilang Diyos. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa gabing ito. Mahal na Panginoong Hesus, isa akong taong makasalanan, O Diyos. Ako po'y nanunumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Ako po'y nagsisisi, mahal na Panginoon, sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyong mga salita, mahal na Panginoon, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, O Diyos, bilang hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. kung bakit tayo ay narito. Opo, dakilang Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain mo daw ang lahat ng mga tumanggap sa iyong dakila at marilag na pangalan sa gabing ito. Mahal na Panginoon, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak, O Diyos. Mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, amang banal, O Diyos, sampu na kanilang mga loved ones, O God. In the name of Jesus, Father, we pray. In Jesus' name, amen and amen. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang. Purihin na dakilang Diyos, mga mahal, sa ating pananalangin, sa ating mga prayer request, mga kapatid ko, ay mga minamahal, bigay kong pagkakataon sa ating beloved Michael Preacher, Brother Eddie Garafani. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord, Preacher, Brother Nilo D. Guzman. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal Peso Kristo. At sa ating mga prayer request, hallelujah. Umasa po tayo, sumampalataya po tayo, hallelujah. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Sa unang dalangin po lang, Brother Wolf, Pastor Lisa Almeida, alam po namin tayo po lahat ay pagpapalain ng ating pinakamahal Panginoon. At bilang point of contact po, ipatong po natin ating isang kamay sa gadget na ating ginagamit at isang kamay sa parte ng karamdaman. Kung halimbawa problema o spiritual problem, lahat ng bisyo, dalawang kamay po ating itataas. Hallelujah. Tayo po sama-sama lumapit sa ating pinakamahal Panginoon
Opo aming dakilang Diyos, sa mga panampalan mo po, mahal na Panginoong Hesus. Narito po ang bawat mo ang anak, hallelujah. Kami po'y sama-samang lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Bawang lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Ikaw ang Diyos na mahabagin, patawad, mahal na Panginoon. At sa pangunang panalangin po ng aming Brave Rule, Pastor Lisa Almeida, abutin niyo po ang mga nagpadala ng mga prayer request. Ganoon po ang minamahal ng kapatiran na patuloy sumasabay sa mga oras dito. Amin po pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon, aming beloved Angelica Obilano, hallelujah, may tonsillitis po siya at masakit ang kanyang buong katawan, mahal Panginoon. Pagaling niyo po dakilang Diyos, beloved Rosario Petrola Cuson, may UTI po, diabetes at problema sa kidney, mahal Panginoon. Alam po namin walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. Beloved Vilma Viri, naging success po ang kanyang bone surgery, mahal Panginoon. Hallelujah, kayo po ang siyang manguna, gumabay, mahal Panginoon. Beloved Lister Gantang, nilalagnat po at sinisipon, mahal Panginoon. Kahabagan pagalingin, beloved Aranela Bacod, safe flight po siya, babalik po siya, hallelujah, dito sa Pilipinas from Europe, mahal Panginoon. Ingatan niyo po dakilang Diyos. Beloved Sara Ruas Vasquez, complete healing po sa kanyang ubo. Beloved Eufol Ortiz, complete healing, mahal Panginoon, sa kanyang karamdaman hapo at makalabas na po sa hospital. Beloved Joshua Hamisola, na makahanap na po siya ng trabaho, mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Upo dakilang Diyos ang lahat po ng mga karamdaman, mga pangalan na aming binanggit, mahal Panginoon, ni isang aming mga kapatiran na patuloy na sumasabay sa oras nito. Lahat ng karamdaman aming binanggit, cast out in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, karamdaman, cast out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Leading prayer na aming beloved Pastor Lisa Almeida, cast out and be healed right now in Jesus' name. Be blessed, be healed in the mighty name of Jesus. Praise the Lord, amen, hallelujah. At sa ating pagpatuloy muli, narito po ang aming beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo D. Guzman, amen. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di... Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Muli po mga kapatid ko, nagtatapos tayo sa ating pong programa sa gabing ito, mga kapatid. At nawa, mga minamahal, baunin natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang kanyang mga salita, mga minamahal, na ating pong napakinggan sa gabing ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kapatid. Ang dakilang Diyos, kailanman hindi tayo pababayaan, hindi tayo iwanan, mga minamahal. Palagi siyang nakatingin sa atin, nagbabantay, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, pansamantala po, mga kapatid, tayo po'y magpapaalam at huwag niyong kalilimutan, Lunes hanggang Sabado po, mga mahal, ang ating programa, Jesus Miracle Hour, dito po sa ating Facebook page, mga kapatid, JMCIM, alas asin, Bataan. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mga kapatid ko. At ang tabayanan niyo po, mahal, Cebu Central po, 8 to 9, Jesus Miracle Hour. Ganon din po ang Olongapo City, Jesus Miracle Hour, mga minamahal, 9 to 10, mga kapatid. Sa atin pong lahat yan, mga minamahal, pagpalain kayo ng dakilang Diyos, mga kapatid. So, mga minamahal, sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, yung balingkod si Papawid, Brother Nilo D. Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, aking kasama. Technical side, mga mahal, Joy Arisgado nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka